gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. I have heard of this, I'm sorry, Mr. Chair, I lied to you. Na meron po ba kayong mga lifestyle check? Kahit in your intern lang sa office ninyo na baka yung mga undersecretary natin, 5 yung bahay dyan sa Corinthians, yung ilang USEC natin, may mga eroplano, may mga yate. May ganun ho ba? Wala rin. Your Honor. Wala rin. Okay. Kasi sir, sabi for now, kay kami nag-uusap-usap dito, sa DPWH mo rin makikita ang pinakamayaman na opisyal sa ating bayan. The Department of Public Works. Dati po, Bureau of Customs, ngayon Department of Public Works and Highways na. Dahil billion po pinag-uusapan. But anyway, thank you po, Mr. Chair. I yield the floor. Second round na lang po ulit. Sandali lang po ito, bago ko makalimutan. Madam Secretary of the DBM, will you be able to submit to this committee the flood control projects budget from the unprogrammed funds and BICAM insertions starting from 2023, 2024, and 2025. Yun lamang unprogrammed and BICAM insertions, flood control projects. Kasi po, kaya gusto naming emphasize ito, mas malaki po yung kinikita ng politiko dito sa unprogrammed and insertions. Bigyan ko na po kayo ng example. Yung politiko, sabi po sa report, initial report, pagka ganito yung tipo ng project, 30% siya. Yung bidding back and losing bidders, inaayos po yan That's 5%. Project implementation, andyan na yung DE, at saka yung kakunsaba, quality control, 5%. DE and others, 5%. Quality control, 2%. Meron pang COA, 1%. Madam COA, this is an open secret. Regional directors and USEC through the DE, 4%. Contractors tax, 7%. Contractors profit, 15%. Tsaka yung royalty. Ito po yung panghiram-hiram ng mga lisensya. 5%. Alam mo total, Madam Secretary, 74%. Ang natitira po sa project, 26% na lang. O ibig sabihin po, kung ang flood control project is 100 million, ang talagang magagamit is 26 million. Talagang walang mangyayari po sa atin. Kaya ko lang po tinatanong, sana padala po ninyo 2023, 24, at saka 2025. We will furnish the committee, Mr. Chair. Okay, tas follow up lang po. Salamat po. Follow up po kasi may valid po yung point niya kanina. Identified na po natin yung 11 probinsya na flood-prone areas per the National Adaptation Plan of the Philippines 2023-2025. Bakit po 5 lamang na probinsya ang napagtuunan doon sa flood-prone provinces na yon? At ang napagtuunan po ninyo, wala po doon sa listahan na yon, is Cebu Province, 414 projects. Isabela, wala din po doon, 341 flood control projects. Albay, 273 flood control projects. Wala din po sa listahan yon. Leyte. Ba't ka napatingin sa akin, Senator Mix? Leyte. Wala din po sa listahan. 262 projects. Senator Baman Tarlac, kasama kaya okay lang naman. Kasi pareho kaming Tarlac 258 lang. Kung ikukumpara sa Cebu na 440. Camarines Sur, wala po.
Camarines Sur, wala. 252. What is the logic, Mr. Secretary? Ang tinatanong po niya kanina, kung nandito lang, wala tayong po problemahin. Whatever equity you have been trying to project, well, equity. Logic. What is the logic? Wala sa flood. Ba't ka maglalagay doon? Hindi nga siya kasali. Para ba nga nangyari, Mr. Secretary? Hindi naman siya nagugutom. Doon ka nagbigay ng pagkain. What is the logic? Malalaki po ito eh. Well, excuse me, Your Honor, as I've been trying to explain actually, these are actually, first of all, in the National Expenditure Program that we submit, these are the priority projects that are processed actually in the field. No? In the field. So whatever is the proposal... Naintindihan po natin yun. If it is processed on the field, you will start doon sa listahan ng flood-prone areas. Yes, Your okay Honor. lang yun. Yes, Your Honor. Do not start with the areas na wala naman pong panganib ang pagbaha. Questionably po yun eh. So dito po makikita talaga yung talagang walang coordination. Kahit ang natutupad na lang talaga rito yung mamaya sasabihin mo kung sino-sino because you have to name names. Sabi mo kanina, ikaw ang nagpanukala nito. So I will ask you to name names later on. Yun muna po. I will call the former Senate President, Senator Subiri, for your questioning. Maraming salamat, Mr. Chairman. Sa mga ghost na ito, mahirapan kayo talaga dahil multo ito eh. Mahirap hanapin ang multo, Mr. Secretary. Siguro, isa sa mga sasuggest namin, itong mga contractors na multo ang kanilang mga projects, mag-umpisa sila sa sementeryo. Ito na lang ang paggawa mo sa kanila, perfect yun kasi multo lahat naman ang kanilang project.